team, Team Danose Auto Repair Shop. Kasama natin si Chip Bray para may paliwanag sa atin tong clutch lining ng Nissan Almera 1.2 and 1.5. Ayan, Chip Bray, pwede mo na siya ipaliwanag. Ito, kasi nagtatanong yung iba kung pwede raw gamitin yung clutch lining ng 1.2 sa 1.5. Ang sagot po natin dyan ay hindi, kasi magkaiba po yung sukat ng 1.2 at 1.5. Kasi marami po nagtatanong kung pwede daw gamitin ang 1.5 sa 1.2. Hindi po, kasi tulad nito, andyan po yung mga tornilyuhan. Ito, malaki po yung pressure plate tsaka yung clutch disc, yun sa 1.5. Ito po yung 1.2 natin, maliit po, nakikita po natin. Kaya hindi po pwedeng gamitin yan. Yan po ang kasagutan natin. Ito naman ang mga problema sa clutch lining, no? Bibigay po natin yung mga tips. Pag medyo malala na po sa Primera, nagdadrag na rin kapag medyo traffic. Tapos kapag sa paawunan naman, hindi na siya halos makaahon din sa Tercera. Segunda, nagdadrag. Kailangan mo ng Segunda at saka Primera. Yan po ang mga symptoms ng sliding. Nag-i-slide na yung, ibig sabihin yan, medyo manipis na yung, yung lining pag nagdadrag na. Tapos, ang symptoms naman po kapag medyo kalumaan na rin ang pressure plate nyo, habang umiinit po yung sasakyan ninyo, yung makina, pag cambio nyo po, medyo hirap na rin ipasok. Isa rin po symptoms yan na may tama na po yung flywheel na, pressure plate, mahina na po yung diaphragm spring. Yan po ang symptoms niya. Kapag maingay naman, ito po yung spring ng pressure plate. Itong clutch disc, nagbibigay po ng ingay ito pag naririnig nyo, pag umanda rin makina. Maingay po yan kapag maluwag. Ito okay pa naman to. Yan. Pag may naririnig kayo na parting transmission maingay, ito po yung kadalasan. Yan. Kapag ito naman po ang problema, yung itong release bearing, pag nag-apak kayo, nawawala yung tunog. Ito maingay po yan pag umiikot din pag may tama ang bearing. Kapag may tagas naman, siyempre hindi nyo na may kakambyo kasi lusot na yung pressure, wala na. May tagas. Ito pong ito tagas. Hindi nyo na po may papasok talaga. Kasi nandito na yung pinaka niya, secondary, kasama na dito sa release bearing. Ayun lang po ang natin, tips natin kasi pag nag-slide yung sinabi po natin, nagdadrag. Kadalasan po niyan mga segunda. Nagdadrag na po yan pag medyo ukod na yung clutch disc natin. At mararamdaman nyo rin po yan kung lagi nyo dinadalhin sa sakyan yung pagbitaw ng clutch pedal. Matatansya nyo po yung clearance. Kung dati medyo konting bitaw lang maarangkada na, ngayon po ay sobrang taas na halos bago siya umarangkada. Tapos kapag sobrang ukod naman po yan, halos hirap na kayong makareach ng 80 nyan. Kahit sa rektahan, hirap na kayong maka-reach ng almost 80, ganyan. Hirap na, pahirapan. Ano naman mapapayo mo bago, siyempre, mas maganda, mapalitan na kagad bago pag-abutan? Ayun po, bago pag-abutan, siyempre, kung ganun po yung nararamdaman ninyo, halos hirap na mag-80 sa rektahan, papalitan na po ninyo kasi baka abutin kayo sa kalsada o may biyahe kayo na malayo. Baka doon pa kayo abutin, mahirapan po kayo kasi tutusin lang po pag lumusot ng nito, itong release bearing nito, doon na po kayo talaga may standby na kayo doon. Kasi talagang ito baba talaga ang buong transmission bago mapalitan to. Okay. Kung mapapansin natin yan, magkaiba talaga sila na sukat, no? Magkaiba talaga maliit yan. Saka malaki. Ito, napakaliit niya. Papansin niyo yan, napakaliit niya yan. Kaya mas maganda, Chip, magpalit na bago pag-abutan pagka naramdaman nila yung sintomas na sinabi mo, di ba? Pag naramdaman ninyo, mas mainam na
palitan nyo na. Kasi baka butin pa kayo sa biyahe. Ayun. Baka doon pa mag-slide, wala na. Hindi na, Chip, anong masasabi mo sa YouTube channel natin? huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe sa YouTube channel natin lang. Kung meron po kayong katanungan, mag-leave lang po kayo ng comment para magawan po natin ng content. Mabigyan po natin ng kasagutan yung mga katanungan. Sa abot po na namin makakaya. Okay mga ka-team, Team Dano sa Auto Repair Shop, handa magbigay ng DIY tips sa inyo. Paalam and goodbye.